Yo, alright mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ang tungkol sa haka-hakang lumalabas na naman sa social media. Mahilig tayo sa mga haka-haka eh. Hindi natin kinukumpirma kung totoo talaga yung nababasa natin sa Facebook. Kaya ako, biktima rin ako ng fake news mga kaplastic, aaminin ko. Di naman lahat ng social media influencer na kinukuhaan ko ng source o mga social media platforms na kinukuhaan ko ng source ng chismis ay totoo. Kahit yung mga social media influencers mga kaplastic ay nabibiktima rin ng fake news. So ang ginagawa nila para hindi sila mabash, sinisimplihan na lang nilang burahin yung post na yun. Kinabukasan di mo na makikita yun sa page niya. Ay ako, baga kahit na fake news po yung source na naano ko, hindi ko naman sa kinukonsider na totoo. Baga nag-opinion lang din naman ako kung ano yung possibly na mangyari. So ito, galing po ito sa 24 oras. So hindi natin masasabi na fake news to mga kaplastic kasi marami nagsasabi nga talaga na yung tahanang pinakamasaya ay mawawala na po sa noontime show sa GMA7. Kasi alam mo, sinabi ko na yan noon pa na hindi magtatagal yan ng 3 months ang tahanang pinakamasaya. Kasi nga, temporary lang naman yan. May possibility na ang showtime po ang ilalagay po dyan sa GMA7. Kumbaga nag-switch lang po sila ng noontime show. Hindi ba kayo nakakaalata mga kaplastik? Nung nawala ang Itbulaga sa GMA, sakto naman na hindi nagpa-renew ng kontrata ang showtime sa TV5. Diba? Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw na talagang may nangyayaring switching sa kanilang istasyon. Hindi kasi pwedeng pag-isahin ang Itbulaga at Showtime sa iisang istasyon. So napakahirap nun. Hindi na po noontime show ang isa kung pagsasabayin yun sa isang istasyon. So ano po ang espekulasyon o yung talagang totoo na mangyayari sa tahanang pinakamasaya? So panoorin po natin yung video galing sa 24 oras mga kaplastik. Wala pang direktang kumpirmasyon mula sa Tape Incorporated pero nagtatanong ang mga netizen kung namamaalam na ang programang Tahanang Pinakamasaya bunsod ng post ng mga host nito. Si Charis Solomon nag-post ng photos kasama ang co-host at crew ng Tahanang Pinakamasaya na tinawag niyang Beautiful Family. Sa isang comment, nagtanong ang isang netizen kung totoong last episode na ng noontime show noong Sabado. Sadly, opo ang sagot dito ni Charis. Nag-post din Yun. Last episode na po yung Tahanang Pinakamasaya nung Sabado. Sabi yan ni Charis Solomon. Basahin po natin yung kanyang post sa Twitter. Sadly, opo. But praying for the best days ahead. Mababait po ang mga kasama namin dyan at ng mga napakagaling na tao. They work wholeheartedly at grabe po ang prinsipyo sa buhay. Kaya po ipagdarasal ko na po mapapigyan siya agad ng trabaho para sa kanilang pamilya. So meaning, kaya nasabi niya yon, since mawawalan na po ng trabaho dahil wala ng programa, mawawalan na po ng trabaho ang mga artista, mga host. Sayang, di ba? Imagine mo, saglit lang silang sumaya. Hindi na pinakamasaya eh. Tahanang pinakamalungkot na. Wala talagang forever, no? Kasi wala eh. Nailaban na kasi ni Tito Vic and Joey ang copyright trade ng Itbulaga, mga kaplastik. So kung hindi pa na, siguro kung nanalo sila sa copyright trademark, hindi mawawala ang Itbulaga eh. Hindi mawawala ang Itbulaga sa GMA. Malamang sa malamang, E80 pa rin yung title ng TVJ. Pero naipasa yun.
Siyempre, malakas ang impluensya ng Soto family. Maraming politikong koneksyon sa gobyerno. Anong laban ng Tape Incorporated doon? Di ba? Kaya may possibly na talaga makukuha nila yung copyright trademark ng Itbulaga. After nun, medyo humina na ratings ng Tahanang Pinakamasaya at ginaya rin nila yung mga segment ng Itbulaga, Digit Dabarkads, gaya ng Sugod Bahay. Sa kanila naman, G sa Gedli. Di ba? Marami silang ginaya pero hindi nila kaya. Di ba? At nauubusan na sila ng budget sa mga papremyo na mga ibibigay nila sa mga tao. Ang masama pa doon mga kaplastic, baka mamaya hindi pa talagang totally may nananalo sa kanilang programa eh. Baka mga fake winner din yan na inupahang tao kunwari sila ay nanalo. Di ba? Obvious naman nangyayari naman yan sa loob ng mga ganyang parapol eh. Kaya hindi na ako naniniwala sa mga parapol kahit sa loto eh. Talagang kalokohan na lang po yan. Bobo na lang yung mga tao na nakikita na nila yung katotohanan tas hindi pa rin sila naniniwala na may ganun nangyayari sa loob ng korupsyon, di ba? Na kunwari ay may nanalo. Pero yung nanalo na yun, inupahan na nila yun at babayaran lang naman nila ng pera yun. Sabihin na natin mababa na 10,000 doon. Tatahimik na yun. Hindi na masama yun. Pansimula negosyo. Diba? O, tuloy natin yung video. Behind the scene photo si Mavi Legaspi at nagpasalamat sa lahat ng sumuporta at bumuo sa show. Nag-comment din sa post ang ilan na mga co-host. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Tape Incorporated. Tape Incorporated lang po yung inaabangan mga kaplastic kasi sila po yung nagpauso o yung nagpa-trademark ng Tahanang Pinakamasaya. Since wala na po kasi mga sponsor eh, napapansin ko nung huling pinanood ko yung Tahanang Pinakamasaya, hindi na gaano silang suportado ng mga sponsor eh. Siyempre, pag walang sponsor, walang premyo. Eh si Willie Revilla may maraming sponsor yan. Kadikit niya yung mga herbal supplement. At the same time, mga kaplastic, yung mga magic sing, kung ano-ano, di ba? Mga kaplastic, alam mo naman, kapag walang sponsor, walang pa-premyo. Walang susuporta, walang premyo. Kaya abangan na lang po natin ang anunsyo ng Tape Incorporated kung ano yung mangyayari. Na malamang sa malamang, baka mga Biyernes, Sabado, nalalaman mo na talaga na wala na silang programa. Pwedeng palitan sila ng showtime kasi nga as usual pa rin yung show. Active pa rin naman mga kaplastic. Pero yun na lang ang maglalaban pa rin naman eh. TBJ, Itbulaga. Showtime, Vice Ganda, Bong Navarro, at Jong Lario. Di ba? So, basahin natin yung comment mga kaplastic. Ako po hindi nagtatanong. Hindi po kasi kasali ang mga nagtatanong. Legit Dabarkads po. Tingnan natin. Tahanang Pinalayas. Grabe ka naman. Naging Tahanang Pinasara. Hinapi kasi ang Itbulaga. Ayan, buti nga. Balak pang agawan kasi ng pangalan. Yun talaga. Tahanang Pinasara. Ipinalit na lang sa GMA ng TikTok lang. Palagay ko hindi TikTok lang ang ipapalit yan mga kaplastic. Showtime yan. 100%. Di talaga umaangat kapag may tinatapakan kang iba. Di ko alam kung tinapakan ba sila ng TBJ o yung TBJ tinapakan nila. Di ko alam. Tape Incorporated lang naman ang kaaway ng TBJ. Baga nakisawsaw lang naman yung mga bagong host ng Fake Bulaga. Tahanang di masaya. Kasi tatay nila si Contis. Walang matinong comment eh.
Oh, sabi ni JM, Oy Podge. And then, baliktad yung letra. Ano ba yan? Mga netizens kasi mahilig gumawa ng Facebook name na pabaliktad. Ano ba kayo? Ambulansya? O, ito sabi niya, nahihirapan yata siya lumabas ng statement ang tape pero ang GMA Network chill lang yata. Eh wala naman pakialam ang GMA Network. Kasi ang GMA Network ay isang stasyon na nagpapalabas lang naman ng mga programa. So wala siyang connection doon. Baga iwas naman yung GMA doon. Mga halusos dugi rin yata ang dakap. Kaya walang pangtapal na puputol ng tape. Yung inuna kasi yabang ni Arthur ni Paulo Contis. Yan yung turn off lalo sa audience. Nadamay pa yung buong staff. Hindi na nga sumusupport sa mga anak, pati staff dinamay sa kasalan. Grabe ka naman kay Paulo. Huwag mo namang masyadong dinadown yung pagiging irresponsableng ama ni Paulo Contis. Yeah? Babaero eh. Yan talaga pagpogi. Ginagawang trending para mapag-usapan. Ayoko nang basahin to mga ka-plastic. Baga ayan. Ang akin lang naman mga ka-plastic, gaya nga na sinabi ko nung una, wala pang 3 months magsasara po yung tahanang pinakamasaya. Maswerte sila kung maka 5 months sila, diba? Yan nga sabi ko sa kanila eh. Kaya wala talagang forever. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Su, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.